Inaasahan na ang lalong pagsisikip ng trapiko sa mga lansangan ng Metro Manila, lalo't papalapit ang Pasko. Iba't ibang paraan ng nais ipatupad ng MMDA para maiwasan ang walang galawang sitwasyon, lalo na sa mga pangunahing kalsada gaya ng EDSA. Nitong weekend, naggulat ang maraming motorista nang mabasa sa mga dyaryo ang isang resolusyon ng Metro Manila Council o MMC na nag-aalis sa window hours ng number coding scheme. Ibig sabihin, magiging epektibo ang number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Pero paglilinaw ng MMDA, bagamat aprobado na ng MMC, hindi pa raw ito ipatutupad. Advance lang po tayo mag-isip. Buti na po yung handa tayo na kung kailangan ay tsaka natin i-implement. Kaysa naman kung kailan hindi na gumagalaw ang mga sasakyan sa lansangan, tsaka pa lang po tayo kukuha ng MMC resolution, baka po mahuli. Pag-aaralan daw muna ng MMDA ang dami at galaw ng trapiko mula November 6 hanggang November 12 bago magdesisyon. Sa ngayon, mananatili ang 7 to 10 a.m. at 5 to 8 p.m. na pagpapatupad ng number coding sa mga lansangan ng Metro Manila hanggang sa magkaroon ng opisyal na anunsyo ang MMDA. Hanggat kaya po ng aming ahensya na i-hold yan, i-hold po natin. Pero kung kailangan na po, lalo na po sa mga darating na linggo, pagkatapos ng undas, we expect heavy traffic as the Christmas season. Yes. So, i-announce naman po namin in case na i-implement na siya. Iba-iba naman ang opinyon ng ilang motorista hinggil sa plano. Para sa akin, hindi dapat. Para magkaroon ng pagkakataon din. Kagaya ko, senior, kailangan ko ng mga sa bahay, gamit. Lalabas ako sumusunod naman ako sa oras, 10 to 5 o'clock. Sumusunod ako. Pagdating ng ganung oras, 5 o'clock, hindi na ako lumalabas. Minsan, lalo na sa umaga, ang hirap. Siyempre, nagabol ka rin sa oras. Wala ka namang magagawa, talagang ganun eh. Traffic eh. Kung araw ng coding, siguro, kung ako yung nag-opisina, siguro magko-commute na lang ako, di na ako magdadala ng sakyan. Samantala, plano na ring taasan ng fine sa mga sasakyang iligal na gumagamit ng EDSA bus lane. Mula 1,000 pesos, posibleng umabot yan sa hanggang 30,000 pesos at revocation ng driver's license depende sa dami ng paglabag. Umabot na sa mahigit 4,300 violators ang naitala noong buwan pa lamang ng Hulyo. Napuna kasi namin, merong ilang vehicles na paulit-ulit dumadaan. So willing sila na magbayad ng 1,000 pesos every time dahil nga po afford nila. Kalimitan po kotse na mayayaman yung paulit-ulit po. Itataas na rin daw ang penalty para sa mga kontraktor na lumalabag sa mga polisiya hinggil sa paghuhukay at paggawa ng mga kalye. 20, 30 at 50,000 pesos yan, depende sa bigat ng violation. George Cahiles, CNN Philippines.